Ang kabataan ang pag-asa ng inang bayan. Hango ito sa sinabi ni Gat Jose Rizal. At paulit-ulit tayong pinapaalahanan na nasa kamay ng kabataan ang kinabukasan ng bansa. Pero kapag binalikan natin ang sarili nating kabataan, hindi ba't napakadaling maniwala noon, idealistic tayo, ang dami nating pangarap, hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilya at para sa bayan. Ramdam natin na may posibilidad na kaya nating maging parte ng mas maayos na bukas. Ito siguro ang kabataang tinutukoy ni Rizal, may pag-asa, may sigla, may direksyon. Pero habang tumatanda ako at humaharap sa totoong mundo, iba pala ang bigat na realidad. Napagtanto ko na ang kabutihan na itinuro sa akin, maging tahimik, masunurin, magsimba at makatapos ng pag-aaral, ay paghahandang matutong mabuhay sa sistema. Hindi para baguhin ito kahit pinaglabang kong makatapos sa kabila ng kakulangan sa pera. Sinalubong pa rin ako ng hirap sa paghahanap ng trabaho. Kinailangan kong lumuwas ng lungsod para lang makahanap ng oportunidad. At doon ko na-realize, kapag abala ka sa pagtiyak na may makakain at may pambayad ng bills, halos wala ka ng lakas mag-isip kung paano makakatulong sa bayan. Kahit nagkaroon ako ng trabaho at nakatulong sa pamilya, pakiramdam ko para lang iyon sa amin, hindi para sa bansa. Para bang nilamon ako ng sistema. Pagudubos at malayo sa pag-asa na minsan kung gustong maging doon ko naintindihan. Hindi sapat ang diploma lang nabibigo ang bisyon ni Rizal kung edukasyon lang ang ibibigay natin. Pero walang pagbabagong pagubog at walang tamang kapaligiran na susuporta sa nangangarap. Maari tayong magtayo ng magagandang pahalan at magbigay ng lahat ng scholarship at training. Pero kung ilulubog pa rin natin ang kabataan sa isang toxic na mundo, kung saan puro kompetisyon at kanya-kanya, hindi natin sila pinapalakas, tinuturuan lang natin silang mag-survive sa sirang sistema. At dito bumabalik sa atin ang responsibilidad. Hindi magsisimula ang pagbabago sa pag-asang aayusin ng kabataan ang mga pagkukulang natin. Nagsisimula ito sa atin sa pagtingin sa sarili nating mindset, sa paraan ng pakikitungo natin sa isa't isa. Ang tunay na edukasyon, hindi lang galing sa libro, nakikita nila ito sa atin. Sa kung paano tayo magmalasakit, kung paano tayo makipagkapwa, kung paano natin isinasabuhay ang bayanihan at pagkakaisa. Hindi lang sinasabi. Kapag nakita ng kabataan na konektado ang tagumpay nila sa tagumpay ng iba, doon nagsisimulang mag-iba ang pananaw. Kapag may tamang values at may practical na kasangkapan sila para magtagumpay, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Sa edad ko ngayon, napagtanto ko na ang pag-asa hindi lang para sa isang sektor, na kapag tapos man o hindi may papel tayong lahat. Maari tayong maging pag-asa ng bayan sa pamamagitan ng pakikilahok at tunay na malasakit. Ang pagpapalakas sa kabataan ay hindi lang pagbibigay ng pera o ayuda. Ito ay pagiging halimbawa ng mundong gusto nating ipamana sa kanila. Kailangan nating bumuo ng isang sirkulo ng suporta. Isang komunidad kung saan walang batang nakakaramdam na siya lang mag-isa ang pasa ng daigdig. Kung naniniwala pa rin tayo sa bisyon ni Rizal, huwag nating iwan ang kabataan na magdala ng pag-asa ng mag-isa. Nasa atin ang responsibilidad na baguhin ang sarili at likhain ang tamang kapaligiran. Kapag ginawa natin iyon, saka lang sila makakaangat mula sa simpleng pag-survive at tuluyang magiging ang pag-asang matagal na nating alam na kaya nilang maging.